Kakakasal lang ng Pinay na nurse na ito at sila'y sabik na sana sa bagong kabanata ng kanilang buhay bilang mag-asawa. Pero sa hindi nila inaasahan, magtatapos pala ng maaga ang kanyang buhay dahil sa isang taong matagal nang nagmamasid sa kanya. Magandang araw at welcome mga kakwentuhan. Sa mga taong mahilig sa mga true stories, true crime at kakaibang kwento, please subscribe and i-turn on ang notification bell para lagi kayong updated sa ating mga video. Simulan na natin ang kwento. Isang linggo pagkatapos ng kanyang kasal, bigla na lang nawala ang Pinay na nurse na nagngangalang Melissa Jubain sa Oregon. Labis na nag-alala ang kanyang pamilya at mga kaibigan, kaya walang tigil nila itong hinanap sa sumunod na mga araw. Subalit ang pinakagumulat sa kanila ay nang ang kapitbahay ng biktima ay bigla na lang inaresto nang inaakusahan ng pagpatay rito. Ang tanong sa kanilang isipan ngayon, ano nga ba ang motibo nito sa krimen at ano ang nangyari sa pagitan ng dalawa para humantong ito sa karumal-dumal na katapusan? Si Melissa Jubain ay isang 32 years old na Filipina na isinilang noong 1992 sa kanyang dalawang mapagmahal na mga magulang. Nagmula sa Pilipinas ang kanilang pamilya, pero ang dalaga ay lumaki na sa Amerika halos sa karamihan ng taon ng kanyang buhay. Mula pagkabata, naging mahalaga na kay Melissa ang edukasyon, kaya nagsumikap itong makapagtapos ng pag-aaral. Taong 2003, nag-aral ito sa Fairview Middle School na matatagpuan sa Tallahassee, Florida, at 3 taon pagkalipas noon, pumasok naman siya sa Olympic High School kung saan graduate siya doon noong taong 2010. Noong tumapak naman siya ng kolehiyo, nagpa siya itong mag-enroll sa University of Washington para sa degree ng Health Informatics and Health Information Management. During sa panahon na ito, doon na rin sila unang nagtagpo ni Brian Llantero na siyang magiging mister niya kalaunan. Kagaya ni Melissa, mga immigrant din sa US ang pamilya nito kaya madaling nagkamabutihan ng dalawa. Naging opisyal sila magkasintahan noong 2014 at mula noon, naging suporta at sandalan na nila ang isa't isa. Sa pagdaan pa ng mga taon, itinuring na rin ng pamilya Jubain na sariling anak si Brian at naging sobrang malapit rin ang relasyon nila sa binata. Pagka-graduate ni Melissa sa University of Washington, lumipat naman ito sa Portland, Oregon kung saan nanirahan siya ng mag-isa. Habang kinukuha ang nursing degree niya sa University of Portland, nagtrabaho din ito bilang cardiac nurse sa Providence St. Vincent Medical Center at inilarawan siya ng kanyang mga kasamahan bilang masipag, dedikado at may masayahing personalidad. Pag-alaala pa nga ng isa sa kanyang mga professor, sobrang supportive daw ito sa kanyang mga kaklase, participative at makikita mo talaga ang kanyang passion sa pag-aaral. Kung wala naman itong pasok, mahilig si Melissa sa pagta-travel o pagpunta sa beach kung saan ang isa sa mga paborito niyang bisitahing lugar ay Hawaii na siyang kinalakihang tahanan rin ng kanyang nobyong si Brian. Nang mga panahong iyon, nagtatrabaho naman ito noon bilang isang physical therapist at medical service corps officer kung saan siya ay naninirahan sa Bremerton, Washington kasama ng pamilya ni Melissa dahil doon siya na-assign para sa kanyang trabaho. Gawa ng matibay na suporta ng kanilang mga pamilya, napanatili nilang matatag ang kanilang pagsasama sa loob ng ilang taon. Noong October 2023, nag-propose si Brian kay Melissa pagkaraan ng 10 taon nilang pagiging magkasintahan at ito'y malugod namang tinanggap ng dalaga. Ikinasal ang dalawa kalauna noong August 24, 2024 at ginanap ang kanilang pag-iisang dibdib sa Oahu, Hawaii kung saan lumaki si Brian mula pagkabata. Dinaluhan ng espesyal na araw na iyon ng kanilang pamilya at malalapit na mga kaibigan at bakas talaga sa mukha ng dalawa kung gaano sila kasaya. Sa isa pa nga sa mga video mula sa kanilang kasal, makikita mo ang bagong mag-asawa na sweet na sinasayaw ang isa't isa nang hindi natatanggal sa kanilang mga labi ang kanilang masasayang mga ngiti. Isang araw iyon na puno ng magandang alaala at pagdiriwang bilang pagsisimula ng bagong kabanata sa buhay ng magkasintahan. September 1, 2024, lumipad naman ang dalawa patungong Washington at ito ay para i-google ang Labor Day kasama ng pamilya ni Melissa. Habang nandoon na pag-usapan nila na pwedeng maghanap ng trabaho ang Pinay sa Bremerton para makasama niya na ang kanyang mister na naka-estasyon doon bilang active duty member ng US Navy. Pero habang iyon ay inaasikaso pa niya, kinailangan munang bumalik ni Melissa sa Oregon para sa kanyang sariling trabaho. Sa kabila ng lahat ng iyon, ang panandalian nilang paninirahan ng malayo sa isa't isa ay hindi naman nila inaalala ng sobra dahil alam nilang malapit na matupad ang kanilang mga plano sa buhay.
Sa kasamaang palad, ang kinabukasan na hinihintay nila ay malabo na palang maisa sa katuparan pa dahil sa hindi inaasahang trahedya. Sa mga sumunod na araw mula September 2 hanggang September 3, muling pumasok si Melissa sa usual niyang schedule sa hospital. September 4, 2024, araw ng Miyerkules, muli rin itong maagang gumising para maghanda sa pagpasok niya sa trabaho. Tumawag pa nga siya nun sa kanyang mister mga bandang 6 a.m. para i-update ito na mga ilang minuto lang bago siya lumabas ng bahay. Gayunpaman laking pagtataka ng kanyang mga kasamahan nang hindi ito nakarating sa hospital para sa oras ng kanyang shift na lubos nilang pinag-alala. Kilala nila si Melissa na palaging responsable at kung sakali mang ito ay may sakit o kung anumang emergency, siguradong mag-iiwan siya ng mensahe at magpapaalam ng maayos. Kaya para bigla na lang itong umabsent nang walang pagbibigay abiso ay sadyang kakaiba para sa kanila. Sa sumunod na mga minuto, sinubukan nilang tawagan ang kanyang telepono pero hindi pa rin talaga ito sumasagot. Tinanong rin nila ang pamilya nito sa Washington pero maging sila ay wala rin kaalam-alam kung nasaan ang kinaroroonan ni Melissa. Sa kadahilan ng iyon, nag-request na sila ng welfare check sa mga pulisya kung saan binisita rin naman ng Beaverton Police kaagad ang tahanan ng nurse ilang minuto lang pagkatapos ng report. Pinapasok sila ng property manager sa apartment ng Pinay pero kahit pag ginalugad na nila ang buong tahanan nito, wala silang naabutan na kahit sinong tao sa loob at mukhang naka-off din ang kanyang telepono. Nakita naman nila noon ang sasakyan ng nurse sa parking lot, subalit wala naman sa loob noon ang kanyang bag, wallet o kahit susi. Base naman sa huling data sa electric card ng kanyang apartment, napag-alaman nilang huli niyang binuksan ang pinto ng mga bandang 6:30 ng umaga. Ibig sabihin, talagang ito ay nakalabas ng bahay, ngunit may kung anong nangyari nga lang sa kanya bago pa man siya umabot sa kotse. Sunod din nilang tiningnan ang bank at credit card nito. Gayunpaman wala silang nakitang recent transactions na maaaring makapagturo sa kinaroroonan ni Melissa. Kalaunan tumulong na rin ang pamilya Jubain sa pagtawag sa kanilang anak pero nang hindi talaga nila ito makontak, nakaramdam na sila ng matinding kaba at takot. Bilang resulta, mga bandang 3:12 ng hapon, nagdesisyon na ang mga ito na ipasok ang pangalan ni Melissa sa National Law Enforcement Database bilang isang missing person. Nag-post din ang pamilya sa social media tungkol sa kanyang pagkawala nang umaasang makakatanggap sila ng kahit anumang impormasyon tungkol sa kanyang lokasyon. Doon na rin nagsimulang makakuha pa ng atensyon ang kanyang kaso. Kinabukasan, nang walang pa rin kahit sinong nakahanap sa nurse, maraming tao na sa kanilang komunidad ang voluntaryong tumulong sa search party. Daang-daang tao ang nagkaisa para lamang sa iisang layunin at ito ay para tulungang makauwi si Melissa sa kanyang pamilya. Gayunpaman pagkatapos ng 3 araw nilang paghahanap, tuluyan ang nadurog ang kanilang pag-asa nang ang wala ng buhay na katawan ng Pinay ay natagpuan sa kalapit ng kakahuyan noong Sabado, bandang 3:00 ng madaling araw. Ang pinaka-nakakagulat pa sa lahat, sinabi din ng pulisya na may naaresto na silang salarin para sa pagkamatay ng biktima. Malinaw na sa mga otoridad noon na hindi umabot si Melissa sa kanyang sasakyan bago ito nawala. Kaya malaki ang tsansa na sa loob lang din mismo ng apartment complex ang nangyaring pagdukot. Dahil dito noong September 6, 2024, inimbestigahan nila ang bawat taong naninirahan sa apartment hanggang sa may isang residente doon ang napansin nilang kahina-hinala. Ang tinutukoy na suspect ng pulisya ay ang 27 years old na kapitbahay ng biktima na nagngangalang Bryce Jonathan Schubert. Nagmula naman ito sa Newberg, Oregon at isa ring licensed nurse na graduate sa Oregon Health and Science University noong taong 2022. Ayon pa sa kanilang investigasyon, ang binata ay nagtrabaho naman sa Providence Portland Medical Center ng maikling panahon noong September 2022 hanggang October 2023. Pero hindi iyon ang parehong Providence na pinagtatrabahuan naman ni Melissa. Sa madaling salita, kailanman hindi sila naging magkasama sa trabaho. At bagaman sila ay magkapitbahay, wala silang nakitang indikasyon na kilala ng biktima si Bryce ng personal o kung nagkaroon man sila ng interaksyon bago ang insidente. Ang pinakatinitingnan lang nilang anggulo ngayon ay baka may iilang beses na tinulungan o naging mabait ang Pinay rito na siyang nagdulot ng obsesyon niya sa biktima. Ibig sabihin kung totoo nga iyon, siguradong hindi niya nagustuhan ang balita na ito ay tuluyan ng ikinasal sa iba. Ang pagkawala ni Melissa ay nagdulot ng matinding bighati at kalungkutan sa kanyang pamilya, lalo pa at ito ay kasama lang nila ng nakaraang linggo. I'm so happy that Brian met her.
I told Brian that please always love her. And they were happy, We're very happy. Ang ama nitong isang retired medical laboratory scientist na nag-serve sa US Navy ay nag-post din sa social media ng huling pag-uusap nila sa text ni Melissa. Doon sinabi niya sa kanyang ama na please be safe, Dad. Remember you have to be there and healthy for my wedding. Walk me down the aisle. Sumagot naman doon ang kanyang ama na yes, anak. Gabi ng Biyernes na iyon, tuluyan na nilang inaresto si Bright Schubert bilang suspect sa pagkawala ni Melissa Jubain. Sa katunayan, ito rin ang dahilan kung bakit nahanap ng mga otoridad ang bangkay ng Pinay. Bilang resulta ng parehong araw, sinampahan na ng kasong second-degree murder si Bryce kung saan kalaunan ito ay dinagdagan pa ng kidnapping at abuse of a corpse. Nang kumalat ang nakakalungkot na balita, naglabas naman ng statement ang hospital na pinapasukan ni Melissa kung saan ipinahayag nila ang kanilang pagluluksa sa biglaang pagkawala ng Pinay. Labis daw nilang ikinagulat ang balita na ang lahat ng mga katrabaho niya ay ikinalungkot ang kanyang sinapit. Buo din di umano ang kanilang suporta sa pamilya nito at mamimiss daw nila ng lubos sa Melissa. Bilang pag-alaala at pagbibigay karangalan naman sa kanya, nagsagawa ng vigil ang dalawang universidad na pinasukan nito na siyang dinaluhan ng ilang daang tao kabilang na ang kanyang mga kaklase, mga kaibigan at iba pang malapit na kakilala. Lahat sila ay inalala ito bilang isang masayahin at isang taong may positibong pananaw sa buhay na palaging handang tumulong sa iba. Ayon pa kay Olivia Foltz, nakatrabaho ni Melissa sa Providence St. Vincent. Noong kakagraduate pa lamang daw nila mula sa University of Portland, pareho daw silang nagsimula bilang mga takot at baguhang pang nurses. The kind of nurse that you'd get to the unit to start your shift and you'd see she's on the schedule and you'd just exhale and you'd be like, we're gonna be okay. She's gonna bring a calm presence, she's got knowledge, she's got compassion. Upang makita nyo pa kung gaano karami ang mga taong nagmamahal sa Pinay, isang GoFundMe account ang binuksan ng kanyang pamilya para dito at ang donasyon na natanggap nila ay umabot ng $91,180 para makatulong sa kanyang funeral. Maging ang mga dati niya nga naging pasyente sa hospital ay pumunta din sa harap ng kanyang apartment para mag-iwan ng mga bulaklak, sulat at iilang memento para sa kanya. Sa kabilang dako naman, pagkatapos ng pagka-aresto ni Bryce, nirequest kaagad ng Washington County District Attorney sa judge na isil ang lahat ng pinakamahalagang dokumento na kinabibilangan na ng probable cause document at search warrant affidavit mula sa publiko. Kung ito sana ay nailabas, mas mauunawaan ng lahat kung ano talaga ang totoong nangyari noong araw ng September 4, 2024. Isang bagay iyon na medyo nakakapagtaka dahil kadalasan available naman dapat ang lahat ng ito sa media at publiko. Bilang resulta, marami ang nagkaroon ng mga haka-haka na baka may taong sumusubok na protektahan ang binata. Ang arraignment para sa kaso ni Bryce ay ginanap noong Lunes, September 9, 2024 at inanunsyo doon ng judge na ito ay hindi maaaring makapagpiyansa. September 10, 2024, muli itong humarap sa judge kasama ng kanyang abogado para naman mag-plead ng not guilty sa lahat ng kasong nakasampa sa kanya. Pagkalipas ng isang buwan noong October 2024, muli siyang humarap sa korte para sa unang paglilitis ng kaso at ng punto namang iyon, ang kanyang second-degree murder charge ay tinaasan pa sa first degree gawa ng mga recent developments sa investigasyon. Ang pagbabagong ito ay base di umano sa iilang factors kung saan halimbawa na lamang ay napatunayan nilang ito ay sadyang naging malupit sa biktima sa huling mga minuto ng buhay nito at ang paggamit niya rin ng armas nang may pagbabanta ng karahasan kung saan nagdulot ito ng permanenteng pinsala kay Melissa. Paniniwala pa ng mga prosecutors, ang posibilidad ng rehabilitation ng salarin ay napakababa. Dahil dito sobrang mahalaga na unahin ang seguridad ng publiko laban sa mga kagaya niya. Sa kabila ng lahat ng iyon, siya ay muli nag-plead ng not guilty sa lahat ng charges. Habang nag-aabang ang karamihan sa magiging resulta ng pagdakbo ng paglilitis, nagsagawa naman ng protesta ang mga miyembro ng grassroots organization sa labas ng Washington County Courthouse upang humiling ng hustisya para kay Melissa. Sa kasalukuyan, pinagsisikapan pa rin ng prosekusyon na kumbinsihin ang mga hurado na sana magbigay sila ng sentensyang hindi bababa sa 30 years kung sakaling mapatunayang guilty si Bryce Schubert sa kasong first-degree murder. Naniniwala rin kasi sila na kung sakaling ito ay makakalaya ng maaga, siguradong magiging panganib pa rin ito sa ibang tao.
Si Melissa Jubain ay isang Pinay na may busilak na puso, likas na kabaitan at dalisay na pagmamahal sa kanyang kapwa. Mga katangian na siyang nag-iwan ng hindi malilimutang impact sa buhay ng karamihan na nakakakilala sa kanya. Marami pa sana itong gustong matulungang tao at marating bilang isang nurse, pero ngayon ang lahat ng iyon ay hindi na niya magagawa. Ang isang tao pang siguradong pinaka-naapektuhan din ng trahedya ay ang kanyang mister na umaasang makakapagsimula na sana sila ng kanilang sariling pamilya. Sila ay may totoong pagmamahal sa isa't isa, na waribay sila ay talagang ipinagtagpo ng tadhana. Pero dahil sa isang masamang tao, nawalan siya ng pagkakataon na makasama pa ang kanyang asawa ng matagal na panahon. At hanggang dito na lang ang kwento natin para sa araw na to. Anong masasabi ninyo sa kaso? Kung nagustuhan nyo ang video na ito, mong i-check ang ating channel para sa iba pang mga kwento. Muli, salamat sa inyong pakikinig at hanggang sa susunod mga kakwentuhan.